Hi, I just woke up from my nap and I have this strong urge to tell this to people. Kasi 'di ba tayong mga tao, pag kami nagustuhan tayong pagkain sa isang lugar, nare-recommend natin siya sa iba. Like, "Huy, try mo 'to, ang sarap nung pagkain na 'to." O di naman kaya kapag meron tayong place na napuntahan at maganda yung service ng mga taong yon, masabi natin sa iba na, "Oh my gosh, guys, you should try it. Ang ganda ng service nila, ang sarap ng pagkain nila, ang ganda ng place nila." Ganon, 'di ba? We always want to refer something to someone or sa mga taong gusto natin pag-sharean nung magagandang experience natin. Or we want to recommend something na natutuwa tayo. It's not because of who we are, but because of that experience mismo. Na nakuha natin dun sa service ng people or dun sa food na natikman natin. And same din siya sa mga taong sinishare yung word ni Lord. It's not because of who they are, but because of who He is sa buhay nila. Like, for example, if someone na may pinagdadaanan and lumapit sila sa Christian friend nila or sa friend nilang may personal relationship kay Lord. And ang laging sagot ng taong yon is to bring them closer kay Lord. It is not because of them saying na makasalanan ka, kailangan mo yung Diyos. Hindi ganon. It's because they want to recommend something or someone to you na nag-work sa kanila, sa buhay nila. For example, sa skincare, kapag may gusto kang skincare, diba? Nag-work sa pimples mo, natanggal yung pimples mo, you want to recommend that to people, lalo na to someone na nangangailangan nun. Because that helps you a lot. Same goes kay God. Like, kapag ako, may lumalapit sa akin mga friends ko na may problema sila, they're in trouble, they have lots of fears for the future, or their relationship for someone is nasa rurok na ng hindi pagkakaayos, ganyan, or they're lost over something. I'm not recommending God because of who I am. Kasi kung ang titingnan nila ay ako mismo, may kita nila na makasalanan ako, na marami akong na nagfo-fall short ako sa glory ni Lord. May kita nila yung kahinaan ko. Pero once na ang pinakita ko sa kanila ay kung gaano nag-work si Lord sa akin ng mga moment na ganun yung nangyari sa akin. Mga panahon na nag-aas ako ng help for someone pero hindi nila ako matulungan mismo or wala silang maisagot na maganda sa problema ko. Pero si Lord, binigyan niya ng kasagutan yung mga problema ko. Hindi ba ang sarap i-share nun sa iba? Just to tell them na, huy, nag-work sa akin si Lord, try mo siya. Baka makatulong din siya sa'yo. Kasi kung nag-work siya sa akin, hindi imposibleng mangyari din sa'yo yung mga na-experience ko sa kanya. Di ba? If someone is trying to tell you a story of their life, for example, you're on a deep depression or deep anxiety na hindi ka matulungan ng gamot, hindi ka matulungan ng nasa paligid mo. And this person told you na, try mo si Lord kasi nag-work siya sa akin. Why not? Try mo. Wala namang mawawala eh. Kung itatry mo sa piling niya, it's not like, Lord, nag-work ka sa kanya. Sa akin din, mag-work. Hindi ganun eh. You need to seek deeper. You need to find and seek Him para makamtam mo yung gem na ino-offer niya. And you know what? Nung nagkaroon ako ng personal relationship kay Lord, ang una niyang binigay sa akin is yung peace. Sunod nun, faith. Hindi siya yung biglaan eh. Hindi siya yung parang nag-pray lang ako, makukuha ko. Hindi. Nag-seek talaga ako ng word niya. Kaya mahalagang nagbabasa ng Bible din, lalo na kapag namumroblema ka. And ang funny lang, same kami nung ginagawa nung ate-atihan ko sa church namin. Sabi niya sa akin, Donna, ikaw din ba pagka may problema ka? You search yung mga words
or yung mga verses na nag-a-align sa problema mo. Sabi ko, oo, ganyan ako. Parang akala ko nga ako lang yung gano'n. Sabi ko, hindi pala. Ikaw din ba? Gumanon ako sa akin. Sabi niya sa akin, oo, ganun ako. Kapag kunwari may problema ako sa isang bagay. Like for example, obedience. Nahirapan ako mag-obey, ganyan. Magsisearch ako ng mga Bible verse regarding that. Or kaya anxiety. Mag-search ako ng mga Bible verse regarding anxiety, ganyan. Yun, kaya seek and you will find. Ito yung sinasabi kong Bible verse. Matthew 7:7-8. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives. The one who seeks finds. And to the one who knocks, the door will be opened. Sabi nga, it promises that active pursuit of God brings you the results. So next time, if someone told you or offer you yung relationship kay Lord, hindi ba mas mahal ka nung taong yon? Kasi gusto niya ring gumanda yung buhay mo at mahanap mo yung kapayapaan na ino-offer ni Lord or yung goodness na ino-offer ni Lord. Diba ang sweet nun pakinggan? Gusto rin nung taong yon na mapunta ka sa mabuting kamay instead of telling you na magpunta sa different direction na ikakapahamak mo. Again, that person is not trying to be holy or holier than you. Kasi namumroblema ka or but they are recommending services and the goodness na ino-offer ni Lord na nag-work sa life nila. Gusto nila, ma-experience mo yon. Kaya, try mo si Lord. Wala namang mawawala eh. Bagkos, mas magkakaroon ka pa. It's not easy, but I'll tell you, it's always worth it to be in the presence of God. Have a great day. Bye. And I wanted to add this. We always want to recommend yung food na nasarapan tayo, diba? And kung yung food na yon is makakapag-satisfy ng physical natin, what more kapag yung word ni God yung inoffer ng tao sa'yo, ibinahagi ng tao sa'yo. It's not just feeding you, it's feeding your soul. So yeah, yun lang. Bye.